Ito po ang magiging topic natin for today. Magalong, tinutokso ang protector, ang mga protector ni Saldico. Ayan na, asaran na to. Maganda to, manood po kayo. Claire Castro, walang balak imbestigahan ang pinsan ito at kaalyado. Oh. Claire Castro, BBM walang balak imbestigahan ang pinsan at mga kaalyado. Pangatlo, booking na ang nagtatago kay Saldico. Napansin ninyo? Nawawala si Saldico. O hulaan ninyo, sino ang nagtatago kay Saldico? Mamaya po, pag-uusapan po natin yan. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso po tayo agad sa ating topic. Pero bago yan, wag pong kakalimutan ha, i-like nyo po itong video na ito. Napaka-importante po ng pag-like ninyo nang sa ganoon ay mas ikakalat ito ni YouTube, itong vlog po ni Coach Oli. At higit sa lahat, huwag pong kalimutan mag-subscribe. Dito, pakicheck nyo kung nakasubscribe na po kayo dito sa channel ni Coach Oli or Coach Oli News PH. Dediretso na po tayo agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto, simulan po natin. Magalong, tinutokso. Ang mga protektor ng mga flood control at anomalyang sa budgetan. Hindi kinailan ni Mayor Magalong na mas komportable siyang magbigay linaw sa House of Representatives. Ayon sa alkalde, bagamat marami ang nag-advise na sa Senado na lamang siya dumalo, mas nakikita niyang mas makabubuti na humarap sa Kamara. Pwede. Alam mo, marami nagsasabi sa akin na nag-advise sa akin na pag sakaling nagkaroon ng hearing, doon na lang ako sa Senate pupunta. Pero alam mo, sabi ko nga na hindi ako gaano makakapag-articulate yan sa Senate kasi friendly forces yun eh. Mas mabuti siguro na pumunta ako doon sa House kasi nandun yung controversial issue. At kung sakaling nagkasabay nga, doon ako sa House pupunta. Nakahanda kami na humarap dyan. At ulitin ko yung sinabi ko, kaya ako gustong pumunta sa House kasi doon naman talaga yung gera. Yo! Nangaasar na to, di ba? Pansinin nyo, Abante na duwag. Di ba naghamon siya? Naghamon to si Abante. Pangalanan mo. Di sabi ni Magalong, patawag mo na. Tumanggi si Abante. Magmo-motion ka ba para ipatawag? Hinamon siya kahapon ni Chanko. Naduwag si Abante, hindi siya pinatawag. Ngayon, inaasar na, no? Naalala ko tuloy yung mga kabataan natin, no? Pag hindi pumapalag, nangaasar na, Oy, Abante! Pinagtatawanan ka na, tambaluslos. Pinagtatawanan ka na ni Magalong. Ayaw niya sa Senado kasi friendly daw doon. Mababait ang tao doon. At saka, nandiyan ang gera. Kasi mga busabos mga bardugolero, mga tao dyan sa hindi mo alam kung pinulot sa basura. Hindi po lahat, pero yung iba dyan, parang katulad nila Abante. Di ba? Sa bagay, si Abante matapang yan pag vlogger ang kaharap. Pero pag politiko, wala, duwag din yan. No, hanggang vlogger lang yan. But anyway, andoon ang totoong gera. Sinasabi na ni Magalong, ito hinto ha, andoon ang kontrobersya. Sinasabi niya. Ibig sabihin, andyan ang magnanakaw. Ibig sabihin, andyan ang mga kurap. Ibig sabihin, andyan yung mga ghost contractor, ghost project na mga contractor. Andyan dyan. Ang problema talaga ng bansang Pilipinas, nandyan po sa Kamara, sa mga congressman. Hindi po nila lahat. May mga matitinong congressman dyan, katulad nila Pulong. Pero karamihan dyan, hindi man lahat, marami dyan. Sabi nga, may listahan na po. May video na, may listahan po. Mamaya pag-uusapan natin kung sino-sino itong mga magnanakaw dyan, yung mga buhaya. Kaya kung saan ang gera, doon kami dapat pumunta. Iginit pa niya na mas makakapag-articulate siya sa House kung saan... Ayan, no? Gusto kong makikita nyo yan. Ito yung mga protector ni Saldico. Yan yung mga ayaw. Pag-articulate siya sa House kung saan Ayan. nakapaloob. Ito, yung
ah, binastos-bastos na 'to ni Isko, ito si Chua biglang lumuhod kay Isko. Oh, Ang eto mga naku si mainit na Ortega ito, usapin. ay si Suarez naku. Suarez may tanong ako sa'yo. May connection ka kay Saldico? Hindi, nagtatanong lang ha, nagtatanong kasi may mga naglalabasan sa Facebook eh, di ba? Oo, yung party list ni Saldico may connect-connect di umano kay Suarez. Tanong ko lang, best friend ba kayo ni Saldico? Oh. Tatanong ko lang ha. Ayan. Ito yung mga matitinong, mga taga-tahol. Kaugnay nito, nilinaw ni Magalong na hanggang ngayon ay wala pa siyang natatanggap na formal na impormasyon mula sa Malacanang. Ano, puro kayo porma. Isa ka pa, Bongbong Marcos, puro kayo porma. Oh. 'Di ba? Bakit hindi kayo gumawa ng investigasyong totoo? Independent ha? Kasi isipin mo, ito ay ating anan lang ha. Ang problema nasa Congress, sa Kamara. Tapos naggawa sila ng investigasyon doon parang loko-loko. Eh di sila 'yon. Oh, si Marcos hindi ko alam kung paano niya iimbestigahan. Ayaw niya paimbestigahan kay kay Magalong. Kanino mo gustong paimbestigahan? Kay Boying Remulla, kay John Vic Remulla. Ano mangyayari diyan? Kay Torre. Oh, ano katatapusan niyang flood control project na 'yan? Eh di kasalanan ng Duterte, wala talaga tayong masusolusyon ng problema. 'Di ba? Dapat kung talagang kayo desidido masolusyonan itong problema natin sa baha. Yung kasi alam mo, sa Pilipinas may mga bagay na kaya mong itago. Pero ang napili ninyo pagkuhanan ng kurakot, baha. Hindi nyo maitatago 'yan. Wala po tayong lokohan diyan. Makikita at makikita 'yan. Isipin mo ang binabaha Quezon City. Ang binabaha Maynila, ang binabaha Bulacan, mag-iimbestiga kayo sa Davao para kayong loko-loko nun. 'Di ba? Para kayong tanga nun. 'Di ba? Hindi mo pwede itago kontento tao sa Davao eh. Masaya sila doon, ba't nyo ginagambala? Puntahan nyo yung mga problema. Oh. Partikular dito ang isyu ng pagkakasama umano niya sa isang independent commission na siyang magsisilbing investigador. Very receptive siya. At the same time, talagang good listener siya. Nakikinig siya talaga. At na-impress naman ako dun sa kanyang determinasyon at conviction. At the same time, yung kanyang commitment talagang i-address talaga itong corruption na nangyayari, especially sa infrastructure projects. Hindi ko alam kung yun ang nagkaroon ng impression sa kanya, kaya niya ako siguro kino-consider dyan sa commission. I haven't received anything yet at the moment. Hindi ko rin alam kung kasama ako dyan sa commission na yan. Subalit, naniniwala ang alkalde na makakatulong ng malaki ang pagbuo ng isang independent commission upang mawala ang anumang pagdududa sa kakalabasang resulta. Ayon kay Magalong, kung mga credible at kilalang individual ang mamumuno dito, mas maniniwala ang publiko sa magiging rekomendasyon ng grupo. Siguro nakita niya talaga yung wisdom na talagang dapat maging independent yung body na mag-iimbestiga. Yun yan ang dapat. Independent kasi hindi po pwede na alam nyo may bahid din dito si Marcos. Bakit? Pinagbalaki niya ito eh. 'Di ba? Pinagbalaki niya yung flood control. Ngayon nagkaproblema sa baha. Tila ang kanyang exit lang ay manisi ng ibang tao. Pero tatandaan mo Marcos, sino bang pumirma? Sino bang pumirma ng mga budgetan yan? Sino bang nag-agree? Sino bang nagmalaki? Ikaw ang nagmalaki. Ikaw, alam mo, being a leader, pagka pumalpak yung grupo mo, hindi ka naghahanap ng ituturo. May pagkakamali ka doon, directly or indirectly. May pagkakamali ka, may pagkukulang ka. So, hindi dapat magpalusot dito si Bongbong Marcos. At hindi niya dapat kukuha siya na mag-iimbestiga na hindi independent. Alam mo, kalokohan lahat ito. Dediretsohin ko po kayo. Kung walang mapaparusahan, walang mananagot dito ng mga congressman, kung puro lang contractor, not even DPWH,
Yes, may mga kasalanan yung contractor. Yes, may mga kasalanan yung DPWH. But as for me, ang talagang demonyo diyan, yung talagang hari ng kalokohan diyan ay yung mga politiko. So kung puro puro yung mga secondary, second tier, third tier, dapat yung first level, yan talaga ang malaking kinita, yan ang mga kinamkam. Kung walang makukulong na ganon, or walang mapaparusahan, or walang mapapanagot na ganon, lokohan lang. At worst, kung dadalhin nyo na naman sa Duterte, wag nyo pong babuyin, ha? Mag-imbestiga kayo nung talagang kung saan may problema sa baha. Tigilan nyo muna ng politika. Ha? Naintindihan niya siguro para magkaroon talaga ng credibility. Yun kasi ang magiging issue dyan kung sakasakali man na may bias yung mag-iimbestiga eh. Siyempre, yun ang unang titignan ng mga tao. Pero kung independent na alam naman nila na ang nag-head o yung mga members niyan are credible and reputable people, and at the same time they are well-distinguished individuals, then walang kaduda-duda na tatanggapin ng tao yung resulta ng investigasyon. Yun yung sinasabi natin. Di ba? Kung independent, tapos yung mga taong mag-iimbestiga ay credible. Yung pinakita ko kaninang mga congressman, isipin mo, doon pa na lang eh. May conflict of interest, iimbestigahan mo yung mga kabaro mo. Hindi maganda. Diba? Pangalawa, credible ba yun? Kasi ang usapin dito, hindi yung makapag-imbestiga ka lang. Yung may mema lang, may masabi lang na nag-imbestiga. Yung tama yung sinabi ni Bagalong, papaniwalaan ng tao. Kasi kung hindi rin credible, hindi rin papaniwalaan ng tao yung investigasyon. Eh yan po ang ginagawa dyan sa Kamara. Sabi walang ayaw ilabas si Saldico. Ayaw ipatawag si Magalong. Ano mangyayaring investigasyon dyan? Eh di lokohan. It is as if like this. Makinig ka, Bongbong Marcos. This is very crucial. Hinahamon ka halimbawa ng drug test sa PIDEA. Bigla kang naglabas ng drug test sa St. Luke's. Ano mang purpose ng drug test? Para mapaniwala ang taong bayan kung ikaw ay adik or hindi adik. Bangag or hindi bangag. Hindi yung basta lang makapagpa-drug test. Yun po ang purpose nun. Maliwanagan, malinaw, malinis yung pangalan mo. Kasi naaalala ko, sinabi ko na yan nung election eh. Nag-uusap about drug test. May drug test, nagpa-drug test yung iba, may video pa, nakita ko sila Lacson, sila Isko, kung sino-sino nagpa-drug test. Pumunta sa PIDEA, may mga media. Bigla-bigla na lang, out of nowhere, si Marcos naglabas, drug test sa St. Luke's. Diba? Kaya hindi naniniwala ang tao. Anong sabi ko that time? Hindi maniniwala ang tao dyan. Huwag mong takbuhan ng problema. 3 years after, yan pa rin ang sinisigaw kay Bongbong Marcos. Magpa-drug test ka. Bakit? Anong ibig sabihin? Hindi kasi kapani-paniwala yung drug test na ginawa niya eh. Out of nowhere, biglang, hindi ko sinasabing hindi po totoo yung drug test ng St. Luke's. Pero bigla-bigla, yung iba nagmamalaki pa, nakamedya, eto, magpapadrug test kami. Ikaw bigla may result, hindi pa sa PIDEA, St. Luke's. Di ba? Tama ba yun? Kung yun, nagpakuha ka sa PIDEA, nakakamera ka, may mga media nakatingin. Kinupitan ka ng buhok. Bakit? Yung investigasyon credible. Kapani-paniwala. Ganitong ginagawa ng Kamara. Niikot-ikot nyo yung tao. Akala nyo naloloko nyo yung tao. Ginagawa nyo tanga ang mga tao. Hindi nyo magagawang tanga ang mga tao. Akala nyo lang nagagawa nyo tanga. Diba? Ang baba ng tingin nyo sa mga Pilipino, pero hindi. Hahabulin kayo. Same thing nung sinabi ko kay Marcos until now. Sigaw ng tao, bangag ka, magpa-drug test ka. Hahabulin kayo ng tao. Hindi nyo na matatakbuhan niya. Tamba, Saldico,
Hanggang hindi nyo mapatunayan na hanggat walang credible na mag-iimbestiga. Sino gusto nyo mag-iimbestiga sa inyo? Si Abante? Sa tingin ninyo, maniniwala ang taong bayan kung si Abante mag-iimbestiga? Si Suarez? Yung Quadcom? Sa tingin ninyo, maniniwala ang taong bayan? Niloloko nyo ang sarili nyo kung sa tingin ninyo, maniniwala ang taong bayan. Dagdag pa niya, may mga mairerekomenda siyang mga taong kilala sa kanilang katapatan at malinis na reputasyon na nararapat na isama sa komisyon. Iginit din ni Magalong na ang mga miyembro ay hindi basta-basta madidiktahan sapagkat sila ay dapat na independent-minded. Sa tanong kung handa siyang maging kasapi ng nasabing komisyon kung sakali, sinabi ng alkalde, willing umano siyang tanggapin ang mandato upang makatulong sa pagsisiyas. Alam mo, pati yung mag-iimbestiga, ako sa tingin ko dapat walang bahid ng korupsyon. Kasi matindi po matindi po ang temptation diyan. Magkakalagayan at magkakalagayan diyan. So para paniwalaan ng taong bayan, dapat wala kang bahid ng korupsyon and at the same time, kaya mong humindi. Yung hindi may magarbong buhay. Yung masaya na siya kung ano siya. 'Di ba? Hindi ko sinasabing mahirap, hindi naman gano'n. Yung maayos lang, 'di ba? May isa, dalawang luxury car, 'di ba? I mean, that is common, 'di ba? Isa, dalawa hanggang tatlong luxury car siguro posible. Pero yung alam mo nang talaga may offshore accounts, kaliwat kanan ng bahay, condominium, 20, 40 na luxury cars, iyan ang temptation diyan malakas. Bakit? Sino ang Diyos niyan? Pera. Huwag kayong kukuha na mag-iimbestiga ang Diyos pera. That is hindi niya po maayos yung trabaho niya. Maniwala po kayo. Kahit gusto niyang magbagong buhay, kung meron niyang nakaraan at hindi pa nakakapagbago, tapatan mo ng pera yan, tapos na yan. Bakit? Marami po sa ating mga politiko, Diyos ang pera. Yan po ang tanong ko sa inyo, mga kababayan ko. Sa tingin ninyo, pakilagay nyo dyan, sino-sino mga politiko ang Diyos ang pera? Yung pagdating sa nanginginig ang tuhod, lahat gagawin. Basta may katapat na presyo. Sige, pakilagay nyo dyan. Pakilagay nyo dyan sa comment section. Pero wag nyo na rin pong kalimutan, paalala lang din. Mag-subscribe kayo. Okay, dire-diretso. Hindi lamang sa flood control, kundi sa lahat ng iba pang infrastructure projects na may anomalya. Aminado ang alkalde na mabigat ang trabaho ng isang komisyon, subalit nakahanda siyang gampanan ito kung ito ang kakailanganin ng bayan. Grace. Ayan. Sana seryosohin this time ni Marcos, pero palagay ko hindi. This is my opinion. Dawit si Marcos dito. Hindi po pwedeng hindi mananagot din si BBM dito. Meron siyang, again, ulitin ko, meron siyang kasalanan dito, directly or indirectly. Next topic po tayo. Pag-usapan natin ito. Yung favorite nyo, pag-usapan natin ito, ha? Saglit, ba't ganun? Naghahang ako. Ulit. Okay? Sa sinabi ni VP Sara, hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyong ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang nanonood tayo ng Sarsuela. Ayun, Sarsuela. Ito ang sinabi ni VP Sara ay, kung ituturo ni Bongbong Marcos kung sino talaga ang may sala, sino yung mga magnanakaw na yan, isang araw pa lang tapos na. Hindi ibig sabihin tapos na ang problema sa flood control. Hindi ibig sabihin tapos na ang problema sa baha. Ibig sabihin tapos na, alam na natin kung sino yung mga magnanakaw. Okay, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way.
Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. Kita mo? Naka-ready. Ha? Naka-ready si Claire. Oh. Na ibalik. Kasi, isipin mo, matagal na yan. Okay? Hindi ko alam kung saan niya pinulot siya, kung dyaryo ba yan o nireprint nila. Hindi natin masabi, no? Pero, sabi niya, meron din problema before. Okay? So, I assume na newspaper yan, di ba? Lumabas yan. So, ni-research pa yan. So, nakahanda. Hindi ko alam kung yung tanong ay tanim-tanong. Ha? Yan ang medyo nakakaduda. Wala po tayong pinapatukuyan na media. Okay? Pero alam naman natin, may mga media na talagang gusto ring ibalik sa Duterte yung problema. So parang tanim-tanong, tapos si Claire Castro biglang nakahanda. Ayan. Meron kaming ipapakita sa inyo. Diba? This is November 2020 inilabas. So, newspaper. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. Ito puntahan natin, ha? So, muli, ang pag-iimbestigang ito, Ilagay para sa natin dyan. Alam mo, Claire, lahat ng bagay, pag hinahaluan ng politika, nabababoy. Huwag nyo pong babuyin yung investigasyon. Binababoy po eh. Nabababoy po yung investigasyon. Dahil sa kababuyang ginagawa ninyo. Ang problema natin yung baha ngayon. Bakit Duterte na naman? Sabi, kasi nagsimula yun noon. Let's assume. Okay? Let's assume, ha? Hindi ko sinasabi. Pero for discussion purposes, para mapag-usapan natin. Halimbawa, may pagkukulang din si PRRD patungkol doon sa baha before. Bakit? Idadamay natin ngayon. Wala na ba talagang sense of responsibilities itong si Bongbong Marcos? Hindi. Kaya alam mo, sa totoo lang, naniniwala ako, walang patutunguhan itong investigasyon ng Executive Department. Walang papatunguhan itong investigasyon ng Kamara patungkol sa flood control. Ang pupwede lang na meron talagang patunguhan na investigasyon patungkol sa flood control projects ay sa Senado. Sa Senado. Kasi kita mo naman, sa Kamara, ayaw tawagin si Saldico. Ayaw tawagin si Magalong. Ito namang Malacanang, itong si Bongbong Marcos, wala nang bukang bibig, Duterte na naman. Halimbawa, bukas, sa labas ninyo, bumaha. Paano mo susolusyonan? Sisihin mo si PRRD? Sige nga. O let's assume may kasalanan din si PRRD nun. Di ikulong nyo. Kinulong nyo na nga nang hindi dumaan sa due process Now here you are, talking about due process. Di ba? Ikinidnap nga si PRRD. Dapat yun, dumaan muna sa korte natin bago dinala sa deheg. Ngayon, ang lakas ng loob mo. You hypocrites. You people are hypocrites. Ang lakas ng loob ninyo talking about due process. Nabababoy may problema tayo sa baha ngayon. Namamatay ang mga tao ngayon. Tapos ang solusyon nyo, ang investigasyon nyo, nakatuon sa Duterte. Ang bababoy nyo Hindi kaya naman nakakainis? Ang bababoy. Ang bababoy ng investigasyon na ginagawa nyo. Paano magkakaroon ng solusyon dyan? Balikan ko yung halimbawa.
Bukas, paglabas ko sa bahay ko, may baha. Anong aasahan ko? Tawag ako sa inyo? Ano sasagot nyo sa akin? 2016 pa nagsimula yan, kasalanan niya ni PRR. Pambihira kayo, may baha sa harapan ko. Ang solusyon nyo, sisihin ko si Duterte? Kayo, mga taga Bulacan, mga taga Laguna, kayo may mga baha sa harap ninyo. Pag nagbaha, kanino nyo i-report? Kay PRRD? O kay Claire? O sa Malacanang? Sa Executive Department? Eh baka sabihin sa inyo, ang rereklamo ninyo, 2016 pa yan. Kasalanan ni PRRD yan, reklamo kayo ng reklamo, mga animal kayo. Baka ganyan ang sabihin sa inyo. Di ba? Ang punto lang naman ni BP Sara, simple. Don't talk about don't even mention the word due process. Dahil since naupo si Bongbong Marcos, nawala na po ang due process sa Pilipinas. Ang gusto lang ni BP Sara, kung papangalanan mo yung mga yan, since ang laki-laki ng confidential funds ninyo, dapat ginagamit ninyo sa mga investigasyon. Yung confidential funds na sinisisi nyo kay BP Sara ay mas malaki ang confidential funds ni Marcos. Ilan? 10 times? 100 times? Than the confidential funds of BP Sara? Or 1,000 times? I'm asking you. Ilang ulit ang confidential funds ni Marcos? Tapos hindi kayo makapagturo? Dahil duwag ka, Marcos. Hindi mo kayang ituro sila Saldico. Hindi mo kayang ituro yung pinsan mo. Ang dali naman eh. Ba't si PRRD naglabas siya ng mga adik? Ang balita nga namin, nasa listahan ka eh. Di ba? Di umano. Let's go straight to the point. Ngayon wala kang mapangalanan? Gusto mo sila magpangalan? Dahil duwag ka. Yan po ang punto ni BP Sara. Kaya Sarsuela eh. Because you know, pinagmalaki mo yung flood control projects. Ngayon nagkaroon ng bulilyaso, naglabasa ng mga kurap. To the very least, you are involved, directly or indirectly. But kung hindi ka involved directly, nadamay ka lang since you are being the leader, huwag ka namang duwag. Turo mo. Dahil alam mo yan. Pwede namang ituro mo eh. Pwede namang pangalanan mo eh. Then saka mo padaanin sa due process. Hindi mo naman ikukulong basta-basta eh. Basta according to my intel, eto sila oh. Eto, dito napunta yung confidential funds. Pwedeng ganun. Being the president, I did my job. Nag-research ako. Eto sila. Imbestigahan nyo yan. Claire, huwag mong itago yung kaduwagan ng boss mo. Responsibilidad niya yun eh. Tapos gusto nyo magpangalan sila Magalong o kung sino-sino. Diba? Let's go straight to the point. Tatanungin ko na rin po kayo mga manonood. Anong silbi ni Bongbong Marcos dyan? Nauubos na pera ng Pilipinas, nababaon na tayo sa utang. Tapos hindi mo makapagpangalan? Then magtatago kayo sa due process? Hindi nyo pinadadaan sa due process. Kung gusto ninyo, may mga bagay hindi nyo pinadadaan sa... Yung ginawa nyo sa KOJC, dumaan ba sa tamang due process? Yung ginawa nyo kay PRRD, dumaan ba sa due process? Mga duwag kayo, nagtatago lang kayo. Kaya nabababoy eh. Please lang. Kung duwag kayong mag-imbestiga,
At huwag kayong magpangalan. Huwag nyo nang babuyin yung investigasyon ng ibang tao. Huwag nyo nang ilihis. Huwag na sa Duterte. Ngayon ang baha eh. Yung nalulunod dun sa baha, anong sasabihin ninyo? Sisihin si PRRD. Ang bababoy ng mga para-paraan nyo eh. Naku, nakakainis. Next topic po tayo. Eto. Merong bagong pinagmamalaking optics ang Malacanang. Puro kayo. Optics. Sige. Cheryl, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga gobernador sa bansa na isiwalat ang mga anomalya. Sa gitna yan ng pagbusisi at pagtutok sa mga anomalya at palpak na flood control project sa bansa. Sa pananumpa ng mga bagong halal na opisyal ng League of Provinces of the Philippines sa Malacanang, ipinaalala ni PBBM sa kanila na paglingkuran ng buong katapatan ng sambayanan. Umaasa raw siya na kasama ang mga gobernador sa pagsusuri sa mga proyekto ng pamahalaan. Giit niya, huwag silang mag-atubiling isiwalat kung may makikitang anomalya dahil ang pera ng bayan ay hindi para sa pansariling interes lamang. Kita mo? Takbuhin talaga itong mama na ito. Duwag! Takbuhin! Sinong gusto niyang magsiwalat? Yung mga gobernador. Ikaw, Marcos, wala kang alam? Hindi mo alam kung sino-sino yung mga yan? Ang gusto mo magsisiwalat yung mga gobernador. Ang laki-laki ng pera nyo, ang laki-laki ng confidential funds. Ang dami nyong secretary, ang dami nyong staff, hindi kayo makapagpa-research. Ang dami nyong abogado, andyan pa si Claire na nagtatanggol sa inyo. Ang gusto nyo magsiwalat, mga gobernador. Wala talaga. Sabi ko, walang kwenta tong tao na ito. Laging nakatago. Iwas pusoy. Alam mo yung mga taong iwas pusoy? Dapat yan sa opisina ka. Oo. Doon ka sa opisina, no? Mag-secretary ka. Hindi secretary ng kumpanya, hindi secretary ng Malacanang. Oo. Mag-opisina ka yung 8 to 5 job. Kasi iwas pusoy ka eh. Kasi duwag ka. Huwag ka dyan sa public office. Sa public office, hindi pwedeng duwag. Sa public office, hindi laging pwedeng iwas pusoy. Especially presidente ka. Kaya ka na naman. May hinihikayat ka na namang iba. Another optics, di ba? Pinagmalaki niya yung flood control. Nung sumabit, sabi pa niya hindi nawawala ang flood control. Na-overwhelmed lang. Katanga. Hindi siya yung tanga. Katanga nung Katanga nung explanation, na-overwhelmed. Ayun talaga yun. Ang baha talaga ma-overwhelm ka kung hindi ka magkakaroon ng flood control projects. Nawawala nga. Ngayon, sinasabi nyo na rin. May anomalya dyan sa flood control. Asan na yung sinasabi mong hindi nawawala, na-overwhelm? Ngayon naman, tinuturo mo sa mga gobernador. Wala talagang silbi tong mama na ito. Di ba? Hindi, ako sa tingin ko lang talaga. Marcos, malaki ang maitutulong mo sa bansang Pilipinas. You could be the hero. You could be the most successful sigurong presidente kung gagawin mo to. Kasi napakalaking tulong magagawa mo sa Pilipinas. Mag-resign ka na. Ang laki. Yung wala ka lang gawin, yung mag-resign ka lang, baka ikaw nang pinakamalaking naitulong sa bansang Pilipinas. Yung umalis ka na dyan. Kasi hindi ko na nakikita. Hindi na nakikita ng taong bayan ano ba talaga silbi mo. Ano ba talaga ang ginagawa mo dyan? Ano pang naiaambag mo sa Pilipinas? Bukod doon sa title. Anong ambag mo? Nagkagulo-gulo Pilipinas, oh. You are the worst president. You could be the hero now.
You could be the best president, mag-resign ka lang. Tapos na usapan. Wala ka na naitutulong eh. Wala ka nang natutulong. Duwag pa. Pambihirang tao to. Ay, nako. Next topic tayo. Eto, nabuking na kung sino ang nagtatago kay Saldico. Sabi ni Abante, kinontra ang pagpapatawag kay Saldico sa investigasyon sa flood control. I am objecting the motion. Mr. Chairman, I would like to know the reason why. Because I would like to find out if we are going to invite them here. Are they the resource speakers or are they the members of the House of Representatives? Kasi member ka, hindi ka pwedeng basta-basta tanungin lang. Yun ang ano nila eh. Kabaro natin yan. Mm. Mm. Are we going to ask them questions? Siyempre! Anong gagawin ni Saldico dyan kung pupunta siya dyan sa investigasyon tas hindi tatanungin? Di ba? Pambihira. Sama sa loob tawagin pastor to, parang hindi nag-iisip. Are they going to answer it? I'd like to find out. Ayan. Ito na lang ha. Ang laki ng problema natin dito kay Saldico. At sinasabi nga ni Chanco, bilyon-bilyon po ang nakuha nung kanilang dumaan sa palad ng kanilang party list. Bilyon-bilyon po. Na hindi naman nangyayari doon sa ibang party list. Anong special diyan kila Saldico? At ito si Abante. Remind ko lang kayo, ito si Abante, talo to. Kaya lang nakaupo to because of Garcia. Dinisqualify yung kalaban, so siya pinaupo. Ganyan po katindi. Ngayon, nakikita natin anong purpose. Bakit? Pinagpilitang makaupo to si Abante. Tagapagtago ni Saldico. Protector ni Tambi. Alam mo, hindi, ewan ko, bigyan nyo ako ng rason. Sige, sa mga manunood ko rito, bigyan nyo ako ng rason. Bakit ginagawa ito ni Abante? Kasi meron akong mga natatanggap na mga messages. Alam mo, sabi nila, kasabwat yan, coach, kasabwat yan si Abante. Hindi, sabihin ko lang hindi ko sinasabing naniniwala ako or hindi ko sinasabing totoo yun. No? Kasabwat yan si Abante. Pangalawa, ang sinasabi, may bayad yan. Siyempre, maaambunan yan kay Saldico. Malaki ang nakuha ni Saldico eh. Bilyon-bilyon. Mabigyan mo lang yan ng mga ilang daang milyon, di isolve ka na. Isipin mo, from talo, mabigyan ka ng daang milyon, solve ka na. Di ba? Happy. Hello, Garcia. Happy kayo. Kasi nakaupo ka, di ba? At least nakita ni Garcia, may silbi ka. Pero anong nagiging silbi nito si Abante? Protector. Protector. Protector ng Kamara. Protector higit sa lahat ni Saldico. Protector ni Tambi. Diba? Tinatago niya. Pag tiningnan mo, pag pinatawag yan, si Saldico, obligado siyang lumutang. So anong ginagawa ni Abante? In short, tinatago niya si Saldico. No. Directly or indirectly, tinatago niya. Nang dahil sa kanya, hindi mahanap si Saldico. Hindi mapatawag si Saldico. Hindi makapag-imbestiga ng maayos. Saan pupunta yung investigasyon ninyo kung hindi nyo patatawag si Saldico? Yun na nga ang problema. Ang laki nga daw ng pagkakasangkot nito si Saldico according to Chanco. Tapos yung main player ayaw nyo patawag. Anong investigasyon yan? Di ba? Ako napapaisip. Napapaisip ako. Meron kayang tinatago tong si Abante na baho na mabubulgar pag pinatawag si Saldico.
Meron ba 'tong koneksyon sa flood control projects o do'n sa mga insertions ng budget? Kasi hindi normal, 'di ba? Siya lang nag-object, oh. Talagang ano niya, ayaw niya, 'di ba? So, anong klase 'yun? Anong kinakatakot sa tingin ninyo? Anong kinakatakot ni Abante? May kinakatakot ba siya sa personal niya or may kinakatakot siya dahil kaibigan niya si Saldico? Ba't sinasabi mong pastor ka kahit hindi ako bilib sa'yo, hindi ako naniniwala na dapat ka maging pastor, pero ilabas natin 'yun, that's your personal life. Pero kung being a pastor, dapat kung alam mong may mali, dapat turuan mo na, harapin yung kanyang pagkakamali. Kung hindi man totoo, harapin niya pa rin. Nang sa gano'n maipaliwanag niya yung sarili niya. 'Di ba? Hindi naman siya ikukulong, eh. Bakit nakatago si Saldico? Bakit ka nagiging kasangkapan sa pagkawala niya? Na hindi siya matagpuan, hindi siya mapatawag, 'no? Or, hindi ko alam kung nabigyan 'to. Hindi ko po kayo pinagbibintangan, pero hindi po malayo sa pangyayari 'yun. Napaka-unusual ng galawan ninyo. Remind lang kita, sir, talo ka na, eh. Talo ka and yet nakaupo ka. Sana naman yung posisyon mo magamit ng Diyos sa tamang paraan, hindi magamit sa kasamaan. Binigyan ka na ng chance, eh, 'yan pa ginagawa mo. Alam kong alam mo yung sinasabi ko. Pastor ka, eh, 'di ba? Huwag mong sayangin yung pagkakataong binigay sa'yo. Huwag mong sayangin yung second chance mo. Remember, talo ka. Huwag pong kakalimutan, i-like po yung video ko. At sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo dito sa channel ko. Maraming salamat and hopefully susubaybayan po ninyo ang aking mga vlogs. God bless everyone.